promote full employment among their residents. Oo nga, sir. Maintain peace and order and preserve the comfort and convenience of their inhabitants. Ibig sabihin kung walang trabaho yung bigyan ng trabaho. bigyan ng trabaho, yung pala ang trabaho ng mga barangay. At nakakatuwa at ngayon ko lang nakita to. Pagka nagkakausap na tayo ng mga barangay kapitan tatanong muna namin sa aming mayor, tatanong muna namin sa aming ano ba yun? ABC president ba yun? Yung pinaka-head ng mga barangay. Ganun lagi ang sagot ayun pala, nandito pala sa batas na kailangan gawin nila yun. Oo, sir. Dapat as sa barangay kapit, alam na nila kung ano yung mga obligations nila. Dito, yung sinasabi rito na the right of the people to a balanced ecology. Right ng mga tao ito right ng mga tao ito na tumulong sila sa ating kaligayahan. Di ba? Bakit yung mga barangay captain yata ewan ko. Ano ba yung requirement ng barangay captain pare? Ikaw ba yung mandidato na lang ba? Hindi tayo sa politika hanapin pag-ibig sa pamagitan ng ulan. Kaya nga mahirap sa atin tayo mga gusto tumulong sa ating kapwa. Para nakaharap pa ng mga barangay na yan, di ba? Di ba? Kasi ilang beses na nangyari po. Okay. Pinasagot ko yung staff namin at ganito ang sinabi niya. Marami pong salamat sa inyong komento. Amin po itong ipaparating sa aming chairman kung pwedeng gamitin ang batas na ito. Kahit na po kasi yung RA 9003 ay ayaw patulan ng mga barangay official. Kahit na po yung mayor namin ay dead malang dito. Dead malang sila dito sa batas ng RA 9003. So sumagot ulit si Ginoong John Becler. Nagsagot niya, parang ang highly organized kasi yung approach ng RA 9003, Ecological Solid Waste Management, na nasa tutok ng solid waste, special waste, hazardous waste, infectious waste. Pero yun yung ginagawa namin Okay. At lalong dumilim ang paningin ng mga kagawad o kapitan ng barangay dito dahil nga itong akay pinanganak lamang noong taong 2000-2001. Tama po yun. Palagi ko dito ninyo na magamit ang PPP partnership nyo ng DILG at pangunahan ng back to basic method para sa pag-repair ng kanilang attitude. Sabi pa sa kagawad o kapitan na naging balasador sila ng kanilang Biblia, LGC, Specialidad, na dating section Book 1, RA 706. Ibig sabihin, yung mga barangay, nakatutok pala dapat sila dito sa Book 1, RA 7061, Section 16. Okay. Section 16. Doon pala nakatutok yung batas na ito. Nandun pala nakaan sa mga barangay captain, barangay kagawad. Hindi din naman sir yung kanilang mga obligations. Hindi, yun na nga. Nandun na nga. Halos nandun na lahat. Kaya nga. So siguro kung ikaw ay naging kapitan, dapat kabisado mo yung batas na yun para alam mo yung gagawin mo sa yung nasasakupan. Pero wala yata silang alam. Baka English. English? Bagay. Kaya ako hindi naman marunong mag-English. Okay. Ang dalawang komento ni Ginoong John Becler ay labis na makakatulong sa mga layunin ng ating foundation. Ito po ang lagi namin sinasabi. Hindi naman lahat ng trabaho, pangkaligatan at mga batas ay alam namin. Hindi naman kami ganun katalino Meron din kaming mga nalalagpasan. Ang sabi nga namin, kailangan lahat ng Pilipino magkaisa para sa yun naman talaga silang hangad natin. Nagkakakontra pa Isang kadalasan. Kami humihingi talaga ng tulong. At nagpapasalamat kami kay Ginoong John Becler na pinarating niya sa amin to. Hindi ko alam to Kung pagdagdag ng information niya sa atin. Dagdag na information. Ngayon, paglapit namin sa mga barangay ngayon, alam na natin kung ano yung batas. Ano natin yung batas sa kanila. Ito yung batas. Hindi na tayo maghahanap. Ngayon, kung ano man ang problema niyo, kung polo, pag-usapan natin, di ba? Nasa pag-uusap naman po yun talaga. Pag-uusap yun, di ba? Hindi naman po tayo naghahangad ng malaking pondo. Hindi naman yun Lagi yun kasi sa atin, para may kita yung mga barangay, para may kita yung mga tao na nakatira sa barangay. Inilalapit natin yung teknolohiya natin. Di ba? Nasa ganon, pati yung mismong barangay magkaroon ng kita Hindi lang sir, pati alamin lang kung ano ito. Di ba?
Saka hindi lang naman sila makikinabang. Lahat tayo makikinabang yan. Kasi pag nangyari yan. Talaga. Kasi malaking kabawasan sa basura natin yan eh. Sabi ko, kami ang tinuruan ni Ginoong John Baclar, no? Yan po ang alam niya na hindi namin alam. Sa RA 900 lang kami tunay na nakatuto. May mga batas pa pala na posibleng makatulong sa namamatay na nating kalikasan. Ang RA 7061 ay nagawa noong pangtaong 1991. 1 year before bago nagkaroon ng summit tungkol sa global warming. Nauna pa pala to. Nauna pa pala siya. Sir. Oo. Kasi ang nagkaroon ng summit sa global warming ay parang correct, ano? 1992 na eh. Sa Brazil. Rio de Janeiro sa Brazil. Hindi ko na matandaan. October din yata yun. No? At una, na 10 taon sa RA 9003 dahil ito ay napirmahan para maging batas noong taong 2001 din. 2001, 1991, 2001. Hindi 10 taon. 10 taon. Okay, ito yung aming komento dito sa aking ginuwalo. Kung ang RA 7063 ay naikabit sa RA 9003, wala na tayong magiging problema. Kasi alam na namin. Diba? Oo, sir. Ito na gagamitin Ito natin. na yung magiging batayan natin. Kasama din naman pala ang mga barangay, kasama din naman ang mga barangay sa batas na RA 9003 para siya magpatupad nito. Isa pa, ang mga batas ay hindi yata napag-aralan ng mga umupong barangay official. Pagpapanin niyo po, no? Marami na ho ako nakausap na ang barangay kapitan. Hindi ho lang dito sa may kawayan, kundi pati ho sa ibang lugar. Pero talaga ho hindi nila alam yung 9003. Ngayon, meron pa palang mas una. Oo nga. Dahil ang kanila lang pinaghahandaan ay yung Calamity preparedness. calamity preparedness. At ang basura, bahala kayo sa buhay nyo. Pwede ba yun? Hindi ba ganun nangyayari? Yeah. Okay, baka may tanong ka sa aking mga sinabi, kaya kaibigang Manny. At ito kasi kaibigang Manny, binata pa kami, magkakaibigan na kami nito eh. Natutuwa kasi sa mga samahan natin sinasamahan, sabi niya Diyos, tao, at sa aspetong yan ay malawak na. Sabi nga, sa isang samahan na sinamahan ko, righteousness excels a nation, and sin is a disgrace to any people. Pero yun, sa kailangan natin ang kulang ay talaga importante para makumpleto yung kalikasan. Kasi ang ano natin, uno na makadiyos, makasabi, kapwa, pero ang kalikasan ay isa rin na dapat natin tingnan. Para makumpleto ang cycle ay kasama ang kalikasan. Ginagawa yun ng Delta Squad ng aming Guardians Brotherhood. At ako'y natutuwa dahil dito sa nakita ng demonstrasyon at nasaksiyan ko naman na yung mga bagay na naitatapon ay mapapakinabangan at hindi lang yun, napoprotektahan ng kalikasan. Siyempre, pagka natin yung napangalagaan natin ng kalikasan, yun isa kapakanan din ng mga mamamayan. So, yun ang completeness ng life. Yung surrounding, kaya anin natin kung nai-upgrade natin ang kabuhayan ng mga tao, kung yung kalinisan at yung kalikasan nila wala. Gaya ngayon, marami siguro sabi niyo, yung mayaman, no? Diyan na magiging moderno, pero bumabaha dahil napapabayaan ng kalikasan. So, nakita natin, it goes together ang cycle. Kailangan natin, pinamuna, ay ang ating paano meron tayong kailangan ng ating spiritual, kailangan din natin physical, at kailangan din natin yung ating kalikasan ay pangalagaan para sa tagubilin din yan, iikot din yan, dahil tagubilin din sa Bible na tayo may tungkulin, hindi lang sa ating kapwa, hindi sa ating kalikasan, because we are bigyan tayo kapangyarihan to govern, hindi lang to govern, but to pangalagaan, take care, hindi lang basta hindi natin bigay, yan tayo tungkulin dito. At totoo ako, at nakikita kong inyong advocacy ay makatutulong sa atin. Alright, at ang kalikasan naman ay binigay sa atin ng ating Diyos, di ba? Yes. Ngayon, sasabihin mo makadiyos ka, kung hindi mo naman na